Pagbalik ng wasa na iyon sa mga kamay ni Sanoy, nanghihina pa ring nakasandal si Nuli sa may bato na yon. Sa muling pagbato sa kanya ni Sanoy sa mahiwaga nitong wasay, akala nila Tonyo katapusan na ni Nuli. Ngunit nang tatama na ang wasay sa ulo ni Nuli, bigla na lang natigilan si Sanoy. Nang huminto ang wasay na yon, na para bang may pumipigil dito. Nalaglag yun sa harapan ni Nuli, na para bang sinasadya itong ilagay dito. Dahil sa mga nasilayan ni Sanoy dito sa nakaduelo niya, doon ito napagtanto na hindi nga basta-basta ang binatang nabibiyayaan ng ganong abilidad. Ayon kasi kay Manong Duming, walang sino pang nilalang ang nakagawa ng mga bagay na yon. Kaagad din namang bumalik ang wasay na yon, at sa huling pagsubok, biglang sumipol si Sanoy. Dahilan para sugurin si Nuli ng gabay nitong balaw. Bigla rin namang naglaho ang balaw na yon, at hindi alam ng mga kaanib ni Nuli kung saan lilitaw yung gabay nito. Habang si Nuli naman, nakatayo lang itong nakapikit ang dalawang mga mata. Sa paglitaw ng balaw sa likod ni Nuli, doon tuluyang namangha si Sanoy sa abilidad nito, nang magawa niyang mahulaan ang maaring paglitawan ng gabay nito. Bigla itong humarap sa direksyon kung saan lumitaw yung gabay ni Sanoy, at sa pagsunggab sa kanya ng balaw, kaagad naman niyang hinawakan ang magkabilaang sungay nito. Ngunit hindi niya maitanggi ang sobrang lakas ng balaw na yon. Sa sobrang lakas nito, magagawang punitin nito ang mga laman-laman niya sa katawan kung tutusin. Pero hindi kalaunan, tumigil din ang balaw na yon nung muling sumipol si Sanoy. Tama nga ako ng hinala. Nakita ko sa iyo ang palatandaan ng isang bunggaitan. Magaling, dahil kahit purong kanan ka, hindi naging mahirap sa iyo ang gumamit ng abilidad sa kaliwa. Habang nagsasalita noon si Sanoy, wala namang ginawa noon si Nuli kundi yumuko. Sa pagpatuloy ng kanilang usapin, doon natalakay ni Manong Duming ang patungkol sa 3 gabunang hila-hila nito. Ayon kay Sanoy, na ang 3 nilalang na yon ay ang 3 hanagub na gabunan na napatay niya sa taas ng 3 talon. Matagal na niyang hinahanap ang mga nilalang na yon, at nung malaman niya ang pinagtaguan ng mga ito, kaagad na siyang naglakbay sa kabilang dimensyon upang tuntunin ang kinaroroonan ng mga ito. Matapos makapagsalita ni Sanoy, pinili nitong humingi ng 2 basong tuba doon sa ermitanyo. Matapos nitong mahawakan ang 2 basong may tuba, kaagad nitong iniabot ang 1 baso dito kay Nuli. Alam kong uminom ka, kaya inom tayo upang mawala yung kaba mong nararamdaman. Huwag kang mag-alala, sinubukan lang kita. O siya, ermitanyong Duming, mauna na ako sa inyo. Marami pa akong gagawin sa mga nadakip ko. Wika ni Sanoy. Ngunit bago ito umalis, tumitingin pa ito kay Nuli at nagwika ng, pag-usayan mo pa ang mga kakayanan mo. Baka balang araw, darating sa inyo ang isang malaking pagsubok at maaring ikaw ang isang susi sa tagumpay. Nang marinig ito nila Manong Duming,
Ngumiti lang naman ito hudyat ng pagsang-ayon nito. Sa pagsakay nito sa balaw, lumingon pa ito at ngumiti. Matapos nitong makapagpaalam, muli na namang umatungal ang kalabaw nito. Sa pagbukas ng lagusan, lahat ng mga kasama nila Manong Duming hindi mapipigilang mapasilay sa ginawa ni Sanoy. Segundo lang noon ang lumipas nang mawala si Sanoy sa kanilang mga paningin. Dahil sa mga ginawa nito, mas lalong namangha si Nuli sa taong yon. Dahil basta-basta na lang nitong pinaghuli ang mga hanagob na minsan na niyang nakatagpo. Kung naalala niyo pa, ang hanagob ang kamuntikang pumatay sa kanya noon. At isa pa, sa lahat ng galaw na kanilang paglalakbay, para bang alam ni Sanoy. Makalipas ang isang araw, nakausad na sila patungong Tinago. Marami mang nangyari sa kanilang paglalakbay. Naging masaya naman sila Nuli. Gawa ng narating na nila ang lugar na nais puntahan nila Manong Duming. Mga kasama, malapit na tayo sa tahanan ni Huro. Makapagpahinga na rin tayo ng mas maayos. Yung bundok na nasa inyong harapan ngayon, nasa paanan niyan ang tinitirhan ng aming kaibigan. Wika ng ermitanyo. Ay, salamat naman. Dahil narating na natin ang lugar ng kaibigan mo, ermitanyo. Sa wakas, magiging panatag na ang sarili ko. Pagod na ako. Wika naman nila Buning. Sinuli naman ng mga oras na yon, nakatingin lamang sa kabundukan ng tinutukoy ni Manong Duming upang sipatin ang tahanan ni Huro. Nang malaman nilang malapit na ang tahanan ng kaibigan ni Manong Duming at Mang Carpio, hindi na sila nag-aksaya ng oras na magpahinga doon sa kanilang kinaroroonan. Pinili nilang lakbayin ang daan kahit gabi upang madali na nilang marating ang bahay ni Huro. Sa pagdaan nila sa malawak na manihan, doon nila nasipat ang kubong may nakasinding gasira sa loob nito. Halos hindi na noon mapigilan ng ermitanyo ang saya nang masipat nito ang lalaking nasa bakuran nito habang umiinom ng kung ano. Si Huro, naghihintay siya sa atin. Bilisan nyo. Wika ni Manong Duming. Nang makalapit na sila sa paanan ng bundok, agara naman silang sinalubong ni Huro ang pangkat ng ermitanyo. Magandang gabi sa iyo, Duming, at sa mga kasama mo. Nabalitaan ko ang bagtungo nyo rito Kaya bawat araw ay matyaga kong naghihintay. Kikita nyo ang iba kong tuba ng ibyok doon sa kubo. Bilisan nyo na. Wika nito. Habang naglalakad sila patungo sa kubo nito, pinili naman itong agawin ang tali ng mga kabayo upang ito na ang maghila dito. Ang lahat ng mga kasama ni Manong Duming ay nagbigay pasalamat kay Huro dahil sa mainit nitong pagtanggap sa kanilang grupo. Nang masipat sinuli ng nagngangalang Huro, bigla itong napatitig sa mga bayong niyang dala-dala. Ano yan? Mga panabo? Wika nito kay Nuli habang nakangiti. Oo, Tiyo Huro. Mga panabong ho yan. Dala-dala ko yan kahit saan kami magtungo. Wika naman ni Nuli. Di ko akalaing may dadalaw sa akin na mahilig din sa manok. Bukas makikita mo rin ang mga panabong ko. Wika nito.
Dahil nasa alas 9 pa ng mga panahong yon, marami pa silang oras upang makapaghanda ng kanilang hapunan at makapag-inuman. Takam na rin ang kanilang grupo noon sa sinasabing tuba ng ibyok ni Horo. Panatag na sila sa lugar ni Horo dahil marami din itong mga panguntrang nakalatag sa paligid. Nang marating na nila ang kubo ni Horo, pinili na nilang lutuin ang mga pinatuyo nilang mga isda upang madali silang makakain. Ang iba nilang mga kasama naghahanda ng misa at yung iba nangunguha ng mga panggatong. Di pa man sumapit ang alas 10 ng gabi, nakahanda na ang pagkain at inumin nila doon sa pangkat ng ermitanyo at Mangkarpyo. Sa pag-upo nila sa mesa, naging masena ang kanilang salo-salo. Habang kumakain sila, Manong Duming, doon natalakay nila Horo ang isa-isa sa tinataglay ng kanilang grupo.